Kumusta, Doc? Si Pat. Hello, sir. So, sa ano? Sa Isabela ho, sir. Si Bella. Di ba kumain tayo sa Ay, oo. So, actually, magka-partner na kami noon, tapos pinagtibay pa namin ngayon with the Golden Forage. So, bagong ano to? Venture? Naalala mo yung dahil yung room sol, parang ano lang siya, parang maliit na porsyento lang siya nung kinakain ng baka. Tapos ang problema natin talaga is yung 70 to 90% ng kinakain, which is yung forage. So, siya Ito na yun. So, pasok ko muna tayo. Wow. Yun na direct. Di ba? Welcome sa Rumen. So, dito rin kami nag-office ni Pat for Golden Forage. So, dito nyo kami makikita. So, pero usually, Monday to Friday, andito rin yung mga kasamahan natin sa Rumen, sa Roomsol. So, Big time ng Rumen. nako, hindi. Gusto ko lang, parang gusto lang namin maka-attract ng good energy. Yan. So, Sige, sir. Sige, sir. Exciting naman. Asa si ma'am? Wife ni Pat, si Pia. So, Sige po. para at least mapakilala lang namin sa'yo kung ano yung ginagawa namin ni Pat. May presentation ba daw? Oo, mapapakita lang namin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ay, thank you ha. Nag-edit pa kayo ng highlights talaga dun sa event. May pag-ganon si Doc. Hindi, yung ano ko yun, ang galing din nung editor ko eh. Si Erom, yung kasama ko nag-video doon. Tapos sabi niya, parang lalagyan niya ng something yung parang yung nandun sa dulo. So, kunin mo yung mga dating interview na... Iyan na nga eh. Sabi ko parang wala naman ako sinabi ganun. Ang ganda ng soundbite. Sabi ni Sophia, may maganda ka palang soundbite. So, okay. Yung sa Golden Forage actually si Pat. Pakilala mo na tayo. Si Doc Paul Brocal po ng Rumen. Ang agribusiness ay Suki. Pero kaya thank you very much pa rin sa agribusiness dahil sa agribusiness ay maraming na-reach yung Rumen, maraming nagkaroon ng awareness sa ruminants, maraming nag-reach out na gusto nila pumasok sa dairying. So kaya actually marami tayong mga content for that. So, At napakadaming naibigay si Doc Paul sa atin na contacts, no? Nakilala natin si Mayor Hizon ng Pampangas Best dahil kay Doc. Nakilala natin si Mayor Mar Ruel Sumabat dahil kay Doc. pati yung awareness ng industriya nagsama-sama. Kaya ayun, salamat Sir Buddy sa Team Agribusiness, no, sa buong team ng Agribusiness, and again congratulations doon sa sa 1 million. 1 million. Yeah. And think ko deserve 'yon dahil kailangan ng agribusiness, kailangan ng agriculture ng mas malaking platform talaga, which is ayun yung nagagawa. Thank you, sir. Thank you, Doc. At sila, Doc, ay isa sa mga nag-sponsor ng first Grand Meet and Greet na Agribusiness. Without them, ay hindi namin magagawa yun. Wala kayo. And think ko mas magiging malaki pa yon with your influence continuous na hopefully sa next year meron ulit. At Doc, magkakasama tayo sa National Day Summit 2024 Sa Iloilo. Sa Iloilo, yan. Magkakasama tayo na. Pakilala natin si Sir Pat. Ay po. Ako po si Pat Buna. By profession ako ay accountant talaga. Stricto to.
by CPA. Okay. Nagsimula kami magtatrabaho ni Paul nung lumapit siya para sa Rumsol. So ako ay minority stakeholder ng Rumsol. Tapos doon ho nagsimula ang usapan regarding sa mga problema nga na kinakaharap ng industriya. Ang isa ho sa medyo pabalik-balik na napapag-usapan namin dati ay kahit gaano kaganda yung formulation ng feeds niya, dahil hindi maganda yung forage na binibigay, which is the 90% ng feeds, parang ang sisi ay balik dun sa feeds. So medyo tinatamaan ho yung pangalan. Pero at the end of the day, kita naman ho na hindi talaga ganun kagandahan yung quality talaga. So nung sinabi niya sa akin at pinakita niya sa akin paano namin ito masasolve, sinimulan namin yung efforts namin. Kaya nagkaroon ng Golden Forage. Actually, alam ko parang may mga content ka na for silage, pero papakita namin sa iyo kung ano yung mga innovation na ginawa namin for that. So, pero meron pang mas malalim na dahilan itong ginagawa namin sa Golden Forage. And I think para ma-introduce ni Pat kung ano yung ginagawa natin dito sa Golden Forage, may hinanda kaming content presentation bago tayo pumunta sa site. Sige, sir. Golden Forage started this out 2024. The unfortunate truth natin in the cattle industry is that ang requirement, ang demand ng local milk natin is around 3.5 billion liters. Ang kaya natin ma-produce in the industry is only around 31 million liters. 1% basically. Yeah. According to the studies na ginawa ni PSA, may around 2.5 million herd tayo of cattle heads in the Philippines, but only around 22,000 ang dairy or ang nagagatas. So again, it's a 1% dairy cattle. In terms of, nung nag-deep dive kami with the problems kung bakit 1% tayo, we saw that there are a couple of issues that needs to be addressed for both corn farmers at saka sa dairy farmers. You can't resolve the problem by just answering the issues on the dairy farmers. So nung tinignan namin, dairy farmers specifically first, availability ng high quality ng feeds. Okay. It's known in the industry, and ito yung unang pitch sa akin ni Paul, for the past 10 years na umiikot siya, every summer, drought season, walang pakain ang mga baka natin. To a point na yung ibang naggagatas pa lang na baka, dry na lang para lang ma-push hanggang sa next cycle ng panganganak niya. Just because of, again, availability. Pangalawa is, as a business, kung dairy farmer ka, ang specialization mo naman ay yung pag-aalaga talaga ng baka at pagpapagatas. So kung magbe-venture ka dun sa pagpapalaki ng mais, that's a different animal altogether and another investment. So nadadivert ngayon yung focus. Para siguro sa mga malalaking farms, okay lang, may pera eh. Pero kung ikaw ay small holder, additional gastos basically. Okay, another one would be volatile market pricing. So again, related to sa availability. Dahil sa pag hindi siya available, ang taas ng presyo ng feeds natin to a point na malulugi na yung dairy farmers natin. Okay. So nung tinignan namin, corn farmer side naman, ano yung issue? Three things, right? First is inputs. Ang mahal ng seeds, ang mahal ng fertilizer. Continuous yun. Quality is another discussion altogether. Pangalawa is yung high labor dependencies ng corn farmers natin. In what sense? Sa tingin ko lang naman po, dahil tayo ay mura ang labor sa Pilipinas, hindi masyado iniisip ng big farmers yung automation. Some yung can afford would push, pero ang nangyayari is may certain groups lang na marunong magtanim, na marunong mag-fertilize. Pero by the time na nagtatrabaho na sila, kung ikaw ay another corn farmer na umaasa sa kanila para magtanim, mag-aantay ka sa availability nila. Ikaramihan ng corn farmers natin dito sa Calabarzon, rain-fed, walang irigasyon. So sabay-sabay yung requirement para magtanim. By the time umulan, paunahan kung sino yung pwede makapagtanim.
Then last would be volatile na pricing in selling portion naman. Ito kahit sa Facebook kung makikita nyo, by the time na nagbebenta, ang mura ng mais, lugi lagi ang farmer kasi sabay-sabay nga. Nung umulan, sabay-sabay nagtanim, sabay-sabay nag-harvest. Nag-harvest. Law of supply and demand, ang baba ngayon ang presyo natin. So yun yung parang anim na problema na nakikita namin na kailangan natin ma-solve. Kami naman as Golden Forage, ang ginagawa namin is we're bringing in a more holistic approach. Hindi ito bago. Wala lang talagang isang kumpanya na may gumagawa currently ng lahat ng to. So we've looked into the segment, nakikita namin na masyado siyang fragmented. What we're trying to do is we're trying to connect the corn farmers with the dairy farmers para mas consistent yung supply chain natin, pati yung supply ng feeds natin. Okay. By focusing on specifically on the nutrition portion. Okay. Na-discuss din naman ito ni Paul, and I think may videos din po kayo sa ibang interviews yung 100% na cattle feeds. 70 to 90% is actually forage. 10% is concentrates. Best case scenario, it can actually go 100% forage kahit walang concentrates. So, ano po ang ginagawa namin? So, we have 6 points to answer yung problems na na-mention namin. One is we're trying to be the dealer aggregator. What do we mean by this is, dun sa mga kausap namin na mga corn farmers, ina-aggregate natin yung requirement nila para paglapit natin sa suppliers, may volume discount tayo. Rather than pa isa-isa silang bibili doon, sabihin natin may 10%. Farm inputs. Ng farm inputs, including fertilizer. Okay. Pero ang amin naman dito is, hindi na para pagkakitaan pa namin yung pagiging aggregator. Para maibigay namin yung discount na yon para mas malaki yung take-home ng farmer natin. Training and workshop, may katrabaho kami ngayon na local corn breeder na yung breed niya specifically for corn silage na mais. Wow. Matatangkad. Isipin mo si Paul, yung current na tinatanim namin, doble sa height niya yung mais. Ganun katatangkad yung specific breed na pinaglalaroan namin currently. And of course, we're partnering up with UP-LB at saka DTRI para sa trainings and best agronomic practices. Pangatlo is mechanization. Meron ho kaming mga traktora, bumili kami ng harvester, bumili kami ng planter. Ang push ho namin doon ay para mapahiram, of course in schedule, mapahiram namin doon sa sa corn farmers namin para ho yung cost nung inputs nila mabawasan natin. I can tell you na sa current ho na farming practice namin, kasi kami din ay nagtatanim, may around 50 hectares kami. Nasa 75,000 ho talaga ang cost per hectare nung inputs natin. Just the inputs? I mean, the whole thing? The whole thing, oo. Per hectare? Labor, oo, the seeds, the fertilizer. Pero yun ho ay kung kasi nung una ho, hindi pa kami nakabili. Rerenta ka ng traktora. Current ho na laruan dito sa Calabarzon ngayon, parang nasa 1.6 per hour. Isipin niya, tapos ang minimum mo sa isang hektarya ay parang nasa 4 to 8 hours na working time. So, the 50 hectares is within Calabarzon? Yes. Okay. Calabarzon area. Pero hindi ho siya one area na malaki. Medyo segregated siya. So that's the mechanization. Ang isa pa ho is yung harvester namin. So may harvester kami. At least man save man lang nila yung labor ng pag-harvest. Pang-apat is 100% buyback. So kung partner ka namin na corn farmer, ini-ensure namin na kung ano ang output mo, bibilihin namin 100% at a fixed price. So kung ikaw ay farmer, secured ka na specific, may buyer ka at alam mo yung presyo sa pagbili regardless kung anong buwan ng taon yan. Okay. In the future, ang hinahanap pa namin is yung insurance support kasi currently si Philippine Crop Insurance Corporation ay may maximum na 2 hectares per farmer para lang ma-insured. Yung iba na kausap namin nasa 3, 5, masyado maliit. So naghahanap pa kami ng partner. In the future, financing support either through the bank or kung papalarin yung mga suppliers namin, baka pwede naming brasuhin na kunin namin inputs, sa harvest na lang yung bayad.
Para at least yung ano namin, farmer partners namin na growers, less yung upfront cost. Total kami naman yung mag 100% buyback, kaya namin makontrol yung payment. Okay, so yun yung parang 6 points on how we are trying to solve. Grabe yung ginagawa nyo, ha? Medyo kaya kailangan mo ng tulong. Actually hindi ko siya kaya mag-isa, kaya hinanap ko si Pat talaga. So dahil hindi siya kaya ng isa. So yung ginagawa namin ni Pat parang corporate farming. So Corporate farming. Yeah. Kasi kailangan mo talaga ho ng structure para ma-make sure natin na na sustainable din. Specifically sustainable for everyone. Hindi man ganun kalaki instantly yung kita. Pero kung alam ng lahat ng farmers na continuous ito throughout the year, may comfort level na. At saka hindi na nila paisipin kung sino pa yung minsan binabraso sila ng mga ng mga middleman. Sir, pa-interrupt lang, ha? Sige. Is it timely na dapat corporate farming na talaga tayo? Tingin ko in this case for corn, tingin ko kailangan natin. For your case? Oo, dahil kailangan ng Kasi kailangan nyo rin talaga ma-assure yung farmers, may harvest. Pati may pambayad ka dun sa corn farmer. Tapos kailangan mo ng mga capitalization for your equipments and mechanization. Pero kaya actually hindi umusad yung corn silage industry or yung corn for this silage. Is kasi kunwari ako is a backyard corn silage producer. Meron akong sabihin natin, meron akong 10 hectares or 5 hectares. Kumita ako ng 200,000 per year, example. Okay na sa akin yung para na akong nag-opisina siguro sa Makati noon for a year. No? So, pero hindi ako nakapag-isip na kung paano ako mag-i-innovate, paano pa ako mas magiging efficient, paano pa ako makakatulong dun sa end user ko, ano talaga yung sinosolve natin. So, in terms for us, ang sinosolve namin is yung efficiency on both ends. Kasi kung wala yung kung yung mindset na pa rin na backyard, ko hindi makakapag-innovate. So kaya yung sa business side din is tingin ko may mga kailangan tayong mga business acumen na kailangan, so business skills, kaya kailangan natin yung mga tulad ni Pat in this industry, yung mga accounting, di ba? Kadalasan siguro ng mga may interview natin minsan hindi nila alam kung ano naging accounting talaga nung farming nila. Actually nung nag-uusap kami dati ni Pat, sabi ko lang sa kanya, Pat, 30,000 per hectare lang yung gastos. Accountant siya. Adi na po si Kalahati. 100% din nawawala. Tama ba? Na-doble sir Na-doble sir Accountant, hindi nakalusot yung 30,000. Hindi pala, yung pala, nung binuklat nga na ni Pat, 30,000 libre naman pala yung mga ganito nila, libre yung kung ano-ano nila. Tayo, Hindi nila kinukos. Hindi. Tsaka yung labor cost nila, parang libre yung labor cost nila dahil sinasabi nila sila yung nagtanim, sila yung So maraming kailangan na i-improve, and think ko yung corporate farming is isa sa mga kailangan natin. More on the technical aspect of it, we wanted to show you kung ano yung existing na methods ngayon sa pagsa-silage dito sa Pilipinas. One is bunker silage. Ito yung ginawa namin yung deep dive. We made interviews, maliit na farmer, malaki na farmer. Nag-ikot kami. It seems like ang science behind it is 6 to 12 months kaya ma-store yung bunker silage. Ang problema ho ay yung spoilage. Kung makikita ho nyo yung video na to, it's around 20 to 30% spoilage in terms of the farms, in terms of bunker. Pinakauna ho is yung mga kanto. Hindi ho talaga sa harap, hindi ho masyadong maayos. Yung mga gilid, nagkaka-issue din dun sa pagkaka-compress. Tsaka, ano yun pala yung time to fill. Tama, di ba? Time to parang kailangan mong isarado na. So, di ba may mga sila yun sa mga ibang farmer yung malalaki.
sinasabi nila mga 5 days nila bago isarado. So, imagine yung exposure. That's actually late. Yes. Kami, napakatagal no na naka-expose sila sa oxygen. So, yung oxygen, magiging carbon dioxide na gagamitin ng plant. So, kaya merong parang nagpapawaste, tapos nagiinit. So, naluluto yung mga nutrients, tapos mas nagiging prone sa amag, sa mycotoxin. So, nasisira. So, kaya, maganda yung bunker if kaya mong mapuno in a day siguro or in latest 2 days Then close. na close, tapos compacted na maayos. Pero again, another thing pa nun is paano mo siya kukunin, kung paano mo siya Ulit Consume. after buksan mo, kasi bubuksan mo ulit, expose mo ulit sa oxygen. So silage is kailangan siyang anaerobic yung condition. So yeah, that's bunker silage. Pangalawa is yung barrel silage or yung drum. Currently, minsan na may sumasayaw-sayaw pa sa taas. It's around 6 to 12 months din, 10 to 30% spoilage rate niya. Just because hindi ho consistent din kasi yung pagkaka-compact niya. Another thing would be, just like bunker silage, kailangan mong magpagawa ng facility to maintain yung stock mo, including yung pag-purchase ng actual na drum. Ang pinaka-common na nakikita namin, bagged silage. Ito yung mga nakasako natin. 14 to 60 Ito days. yung mga plastic. Oo. 14 to 60 days lang ho yun. By the time na normally kahit naman kayo bumili ka sa like farmers na nagsasako, sasabihin talaga sa'yo na within 30 to 60 days gamitin mo na kasi masisira siya. Kasi nga hindi talaga siya anaerobic. May hangin talaga na nakakapasok. Kung makikita nyo sir, may mga may mga amag na ano na ho siya, substrate na ho siya ng kabute. If I would say. Substrate na. Pwede na siyang substrate ng kabute. Butasan mo, lagyan mo na. Lalabas na nakabute eh. Pero yan ho talaga ang nakikita natin sa industriya. Again, kailangan mo din ng warehouse or at least covered na facility para ma-maintain siya. Okay. Spoilage rate, unfortunately, 50%. greater than 50% talaga ang nakikita namin. And that's just saying kung gaano siya ka-ineffective. Okay. So, ito, I think si Paul ang better makakapag-discuss. So, ayun, imagine mo Sir Buddy yung mga ganun silage, kaya ako pinupush tong isa na maging corporate yung farming for core silage industry. Kasi 'di ba sa sinasabi nga sa we are what we eat. So ganun din sa baka. If papakainin mo siya ng mga spoiled silage, kakainin niya 'yon dahil siguro wala na siyang choice. So imagine yung kakainin niya na may amag, tapos mako-convert sa gatas yung tinatawag na aflatoxin from the corn. Lahat ng may amag ay considered may aflatoxin, and yung aflatoxin din ay halos common sa corn natin, no? So imagine 90% ng kinakain ng baka is corn. So, napaka-expose sila sa ganitong mga tinatawag na aflatoxin. Yung aflatoxin, mabre-breakdown sa rumen, magiging aflatoxin M1. Yung aflatoxin M1, isa siya sa mga pinaka-carcinogenic na compound na pwede nating makonsume. So, unfortunately, maari siyang maging present sa milk pagka pinapakain mo siya na may amag na silage, pagka may mga amag yung corn mo. And sa baka, napakalaking part ng diet nila is corn. So, yung mga anak ko, hindi papayag ng hindi local fresh milk, hindi sila umiinom ng hindi local fresh milk. So, alam ko lang din ngayon kung saan ako kukuha, kung saan yung sigurado ako, kasi ayaw ko silang ma-expose dun sa mga ganyung bagay. So, isa lagi namin sinasabi sa mga corn farmer natin, sa mga kapartner namin, meron tayong responsibility not just para kumita. Meron kang responsibilidad sa future generation ng Pilipino
meron kang responsibilidad na mas maging healthy yung mga bata, na yung future generations of our young Filipino. Meron kang responsibility na makakain sila ng Healthy and safe. healthy na gatas. So nagsisimula tayo doon sa corn grower. So, currently ano ba ang ginagawa namin? So, ang ginagawa namin ay actually baling ng corn silage. Hindi naman ito bagong technology. Okay. In the Western countries, available na din ang balage. The only difference is that doon, ang sizes ng ng bales nila is Malaki. around 500 kilos. So kailangan mo basically ng forklift, Oo. specialized equipment para ma-move and to manage it. The technology that we bring in is developed and created for marginal dairy farmers. Bakit marginal? Dahil dun sa size niya. 50 to 60 kilos, kayang buhatin ng tao. If I would say, parang 50 to manumatic. 60 kilos para isang kaban. Mm. Ito po yan. Yes. Isang ganyan. Highly compacted po yan. Makikita na din naman mamaya sa planta natin. Human grade plastic ang ginagamit namin. Human grade food plastic. At the same time, pwede mo siyang, pag na-bale na siya, pwede mo siyang ilabas. Hindi mo kailangan ng facility to maintain it. Open space, it can withstand the sun, it can withstand the elements, basically yung ulan, yung araw, as long as hindi siya nakalublob or submerged sa tubig, it can last for 12 months. So eto na yung parang trinatry namin na i-push na solution na during days of plenty, mag-bale tayo. Para on days of drought, during like El Nino, meron tayong mapapakain dun sa natin, sa herd natin na consistent, good quality. So kaya yun yung parang pinupush namin currently na. Wow. So in quick terms lang, what we offer currently is of course yung corn baled silage, we sell it. At the same time yung equipment if someone wants to purchase. Open as well na ibenta yung technology. And actually that's Ito yung Pang-bale, Dati Ito siya. natatandaan ko na sinabi mo tinanong mo sa akin na kung willing ba ako parang i-share yung negosyo, yung parang yung mga sikreto ng negosyo, di ba? Parang ang natatandaan ko, sagot ko doon is yes, as long as para lumaki yung parang Industry. pie, yung lumaki yung industry, tapos tayo maghati-hati. Ganon din sa Golden Forage. Actually, hindi namin para solohin yung... At ang laki ng problema. Oo. Ang laki ng demand for us na Yung para sa machines. lookin. So, kaya kami, ito yung baler. Kung gusto mong humanap rin ng mga corn farmer mo, basta ang end goal natin is safe yung kakainin ng baka. Safe yung kakainin ng kambing na maaaring in return, mas maging productive sila and safe yung food. So, hindi namin pinagdadamot pa rin yung technology. So, ganun pa rin yung thinking. Yan actually yung kaya ang parang short-term goal namin sa company is actually to support yung next 1% na production ng milk in the Philippines. Yun yung short-term goal namin. Long term. Ang long term mo ay pataasin ang average natin ng liter per day ng milk. At the same time, maging self-sufficient hopefully ang Pilipinas. So Doc, ang Golden Forage, ang main na business model at this point is yung naka-bale na forage. Yun talaga. Yung selling the machine and the technology, secondary lang yan. Oo. So, but yes, the main goal is sana lahat ng kakainin ng baka natin, lalo na yung dairy animals, is naka-bale silage. Kasi hindi naman natin kailangan, hindi lahat ng farmers natin dito sa Pilipinas kaya gumawa ng bunker. So, Yes. ano yung best thing for us na maliit, na compacted, na hindi mapubulok, na pwede mong i-store longer. So, ayun yung ginagawa. And actually, yung baling side, parang ayun yung parang think ko,
madali na part, yung part namin, pero yung growing side, yung connecting yung corn farmer, i-bale mo then to the dairy farmer. Ayun yung hindi na, walang kayang mag-isa. Okay. Pero yung yung vision ang laki kasi you're solving a big problem. Dream big, sir. Diba? Hindi pwede. Dapat dream big para... Tsaka yung nakikita ko natin, nung nag-try din kami maghanap ng negosyo, gusto namin yung medyo malaki-laki yung impact. Kaya nga, kita mo yung 99% imported. Kung kaya natin mabawasan yun, kaya natin matulungan parang to the next 2% man lang yung production. Ang laki na ng impact. So, Yung 1% to 2%, if they're using yung bale na produkto ninyo, that's a big business already. Yes, exactly. yes. It's a big market. And hindi lang yun, yung impact for the milk consumer din mas tataas. So ayun yung hopefully in our lifetime, siguro bata pa na kaya masasaksihan pa natin yun. Masasaksihan natin yung 1%. Pero maganda kasi pioneering, di ba? There's a problem, nag-isip ka ng solution, and then that solution is a business, di ba? So, ikaw yung pioneering, ikaw yung, di ba? Yes. It's an opportunity. talaga. Pati ang natututunan ko with our partnership ni Pat, kahit yung technical background ko, hindi siya magiging enough kung walang business acumen ng isang kapartner. So, Yeah. ayun yung parang nagiging compliment namin. So, ayun yung mga parang sinasabi ko, ito yung kailangan, pero yung pala mali na yung mga computation ko dahil nga ang background ko is technical. So, Yes, pero yes. at least meron kang mga kapartner na business partner na to balance it out. Na tingin ko magiging critical din for our agriculture industry as a whole, no, na parang lalo na dun sa farming side na may mga accounting and mathematics naman talaga tayo kailangan sundin para lumago yung negosyo, hindi lang yung puro patama lang yung mga accounting natin. So, malaking bagay. Tsaka nung nag-a-assess din kami, sir, nung anong negosyo yung kayang makasolve. Unang-una, kailangan mo na profitable talaga yung business para maging sustainable siya. Before you can do any good out there, you need to make sure na sustainable yung business mo. Can withstand the test of time. Okay yung cash flow mo. Before ka mag-push on other things. Kasi hindi din kami makakapagbigay ng impact kung in the short term may impact tapos hindi namin masustain into the future kasi nalugi yung negosyo. Marami nang nakakalam ng produkto nyo so far. At least Ano ang feedback nila so far yung mga nakaalam na? At least dito sa South Luzon ay nakakasupply na kami sa mga malalaking dairy farm. So dahil sa flexibility nung produkto, kahit saan nila pwede i-store actually. Tsaka yung quality ng produkto. So yes, meron na tayong mga malalaking dairy farm. So hindi ko alam kung pwede sabihin niya. Pero yung mga the likes of yung Laguna Creamery, so yung mga malalaking dairy farms. So mas pinipili na nila ngayon yung mga baled silage. Nakita nila yung advantage. Nakita nila and may mga ang isa pala na ginagawa na may mga kontrata na rin kami sa mga end user. Let's say meron kaming 100 tons contract sa'yo as end user. Wow. Pero wala kaming grower. Hindi namin kukunin yun for the sake na Para ma-close yung benta. Ang gagawin namin, enough nga ba yung growers natin to supply yung 100 tons? Kung enough, yes, sige, go. Pero kung hindi, kailangan muna namin isolve yung grower side kasi gusto natin maging tuloy-tuloy. Ayaw natin na parang maputol yung kasi ikaw rin yung inaasahan ng dairy farmer. So for the dairy farmer, this is more practical and convenient to them rather than setting up their own silage through
bunker, ganyan. Ang pinakamalaking idea ko na hopefully in the future na mangyari is, dairy farmer ka, ang isipin mo na lang ay maggatas. Actual na maggatas. Actual na maggatas. Every time, kailangan ko ng feeds, tawag na kay Golden Forage, makakapag-deliver. Ganon yung parang pinaka-ideal na. Yeah. Kaya nga yung partnership na ginagawa namin sa mga dairy farms na kinakausap namin is, we wanna make sure na we can deliver yung quantity na continuous. Kung hindi mo na namin. Sabi nga nila, in business daw, kung gusto mo talagang ma-maximize yung profit, concentrate ka doon sa core. Specialization. The specialization mo. And then the rest, na part ng business, tanggalin mo na yan. Kung kaya mo i-job out mo na yan. Exactly. Kung may ibang company na gagawa na yan for you, saan na nilang gagawa. And that exactly is ginagawa niyo ngayon. Makikita siguro sa ibang bansa rin, makikita mo yung ganung model, yung mga dairy farmer. Di ba? Ang expertise nila is yung management ng dairy farm, ng dairy. Pero yung management ng mga ibang bagay, lalo na sa Australia, example sa akin yung dairy farmer, actually hindi siya yung gumagawa ng corn silage bunker niya. Yung malalaking bunker, kinokontrata niya lang yun. Tapos, so, ganun na talaga doon. Ang sistema doon. Kahit yung mga breeding program nila, hindi in-house yun. Mga contracted services din. Na specialized in breeding only. Specialized in breeding, specialized in corn silage production. So, tapos yung dairy farm, nakafocus siya doon sa ginagawa niya sa farm, yung pag-manage ng baka. Anong reason, Doc? Bakit? Kasi tayo gaya-gaya lang, diba? Gaya-gaya lang tayo lagi. Kung ganyan ang sistema outside, let's say Australia, bakit sa Philippines, hindi yan ganyan ang naging... Ang Pilipino gusto niya, akin lahat. Siguro, yun yung naging mindset nung ayaw, nung parang... Pamit ba pakinggan? Kung ayaw niya, parang nakikita kumita yung isa. Parang feeling niya, kumikita nabawasan yung kita niya. So, hindi naman ganun yung negosyo. Yung feeling mo na pinagkakakitaan ka lang nito, pwede ko naman gawin yan. Pero in reality, kung nag-focus ka, yung 20% effort na nilagay mo doon, nilagay mo 100% doon sa core mo, which is yung dairy, di ba? Mas lalaki yung production mo. And ito namang isa, ayun din yung focus niya, ganun din yung thinking niya na hindi para ipunta lang doon, maging jack of all trades pa. Doon na siya sa expertise niya. Na either breeding, nakafocus siya doon. Pero pagka siya naman ang tinawag mo for breeding, di ba? Makaka-expect ka ng nothing less but yung the best. So, ganun din yung ginagawa namin sa Golden. Sa Golden, alam din namin na hindi namin expertise yung growing side. Okay. Yung iba growing siya, side, yung core naman. Yes. Kaya meron kaming mga ka-partner na farmers naman, mga magagaling na farmer. So, hindi namin expertise yung pagkakala. Kilala nila yung lupa nila. Huwag ka pa magtatanim. Diyan na yung farmer na magaling. Ikaw mag-aaral ka pa, magtanim, di ba? Tsaka win-win mo yun, sir. Alam nila, comfortable sila na may pagbibentahan sila. So gagalingan nila. At the same time, kami din, secured kami in our business. Mag-supply sa amin. Kesa sa mag-agawan tayo. Hindi ko sure. Gusto mo doon natin tuloy? Yes, sir. Nakikita mo yung mga bell silage. Naka one episode na tayo, pero introduction lang to. So, mas exciting yung makikita natin sa field. Yung present ni Sir Pat kanina, busisisihin natin doon, isa-isahin natin. Marami akong tanong kanina, pero dililit ko po muna para mas maganda ang discussion doon para nakikita nila. Sige. Ganda na po yung sila yun. Saan ba tayo? Upo ba tayo? Nakikita ka tayo. Wait lang. Kasi po. Ano ba kaya yan? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.